Espiritu sa sinagbuhat sa'yo kami liwanagan mo. Ama ng maralita, dulot mo'y pagpapala upang kami magkusa. Kaibigat patnubay sa amin mananahan ang tamis ng iyong buhay. Ginhawang ninanais, lilim namin sa init, kapiling bawat saglit. Lubhang banal na ilaw, kami iyong silayan ngayon at araw-araw. Kapag di ka nananahan, ay walang kaganapan ang buhay namin dangal. Marumi palinisin, lantay paniwarin, sakit nami gamutin. Kami gawing matapat sa pag-ibig mag-alap lagi sa tamang landas. Tugunin naming luhog, kami bigyang malugod ng iyong pitong kaloob. Gantimpala'y ibigay sa hantungan ng buhay, ligayang walang hanggan, walang hanggan. Espiritong aming tanglaw, kami iyong liwanagan sa ningas ng pagmamahal.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinagabihan ng linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos sila'y hininghan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. And together with us, we would like to welcome our brothers and sisters, students from abroad, and having their immersion, joining us in today's celebration. We give them solid clap for our welcome today. So today we celebrate the great feast of Pentecost. Sabihin nyo nga, Pentecost. So the day the Holy Spirit descended upon the apostles, filling them with power, courage, and clarity. And it is often called the birthday of the church. That's why we are also wearing red. Pakibati nga muna yung katabi ng happy birthday. So it's the birthday of our church because from that moment, the followers of Jesus were no longer fearful disciples behind closed doors, but bold witnesses to the gospel, ready to proclaim the message of Christ to the world. The Holy Spirit came as wind and fire. Sabihin nyo nga po, fire. It is the symbols of transformation. No, yung fire can transform something into a new object or kung ano man. No? And fire refines and purifies. The Spirit came not just to comfort, but to change. And hopefully our students who are having their immersion after this, there's something change or something new that will change your life as you go back after your immersion, and to speak in every language, to break barriers between peoples and nations. Okay na yon para sa kanila. Tayo naman. Okay na yan. So fire, no? So let us reflect more on fire. The word fire. Spell fire. E. Nandyan ba? Tinamad na naman si Randolph, no? So fire, F, stands for faith. Kung naalala niyo po last week, as we celebrate yung Feast of the Ascension, binili ni Jesus, wag muna kayong aalis, hintayin ninyo ang patnubay, ang Espiritu Santo, na siyang tutulong sa inyo para malaman ninyo ang buong katotohanan, the truth about our faith. At kapag ang isang tao po ay nagtataglay ng pananampalataya at alam niya kung ano ang kanyang sinasampalatayanan,
hindi ito magugupo o hindi ito basta-basta maililigaw ng kung ano-ano mang mga espiritu. Tandaan ninyo, there are two kinds of spirit. Holy Spirit and evil spirit. So ang inihingi natin, ang ibinibigay sa atin ay Holy Spirit. Pero kadalasan, baka lang, ang napapakinggan natin ay evil spirit. Sabihin nyo nga muna sa katabi ninyo, lumayas ka, masamang espiritu. Di ba? Kailangan tayong mas maging maingat kasi madaling magpanggap ang evil spirit. No? Madaling magpanggap ang masamang espiritu na po pwedeng magmukha siyang mabait, magmukha siyang maganda, masarap, magandang pakinggan. Ganon ang evil spirit. Kaya mag-ingat-ingat. No? Kaya nga ngayon, hinihingi natin, sana bumaba din sa atin ang banal na spirito. So that's faith. Next letter, I. I is inspiration. Ini-inspire ng Holy Spirit ang lahat tayo, no? Kung tutusin lahat tayo, we receive all the same spirit, no? Nahihirapan akong Okay. No? So, kung kailangan natin makita, are we inspiring people the way we talk, the way we do things? Nakaka-inspire ba tayo? Kasi kung nakaka-inspire tayo, part niyan ay, ibig sabihin, naiintindihan tayo. Kaya nga, sa unang pagbasa, di ba, ang sabi dito, when they received the Holy Spirit, they were able to speak in different language. People were able to understand kung ano ang kanilang sinasabi. Nagkakaintindihan. Kaya nga, na-inspire sila ng mga alagad na maging kaanib ng pananampalataya natin dahil na-inspire sila. Pero mo, itong mga alagad na ito, hindi sila nakapag-aral. Di ba? Karamihan nga mangingisda. Pero nakakapagsalita sila. Naiintindihan nila. Inaalala ko tuloy yung ibang mga, minsan meron tayong mga grupo-grupo no, na biglang, Uy, gift of a spirit yun. Ha? Bakit hindi naiintindihan? Kasi malinaw dito, ang gift of the Holy Spirit, naiintindihan ka. Eh, hindi lang yung hindi lang eh. Minsan, kahit yung buka ng bibig mo, pagsasalita mo, tingnan mo rin, kapag hindi ka na naiintindihan, evil spirit na yan. Kung igigiit mo pa rin na kailangan kang intindihin, pero hindi ka talaga maintindihan, medyo mag-pause ka na muna, ha? Kasi kailangan nakaka-inspire. Next letter, R. Ano ibig sabihin ng R? Reconciliation. Nire-reconcile. Hindi lang yung basta, bati na tayo, no? Bagaman isa yon sa binigay ni Kristo. Kaya nga sabi, sumainyo ang kapayapaan, peace na tayo. Pero yung nire-reconcile ng Holy Spirit, yung magkakaiba, yung nagkakawatak-watak, pag-iisahin niya ulit. Yung mga taong ang thinking, ang pag-iisip nila, kaya naming gawin ito ng kami lang. Kaya sabi sa ikalawang pagbasa, di ba? Iisang katawan lang tayo. Iba't ibang bahagi, may kanya-kanyang ginagampanang role sa buhay, pero patungo sa iisang misyon. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, huwag kang pabida. Kung medyo pabida na, sandali lang, mukhang evil spirit na yung namamayani, evil spirit na yung sinusunod natin, kasi ayaw nating mag-unite. Yung unity team nga, nag-disband. Kahit sa gobyerno, hindi lang sa simbahan, kahit sa gobyerno, pero mo, isang salita lang, hindi magkaintindihan. Kailangan pa magdebate. Kaya kailangan natin, all the more we need to pray for our
government officials, for our government also. Na hindi pwedeng simbahan lang dapat ang may Holy Spirit. Hindi eh. Buo. Kasi bahagi tayo ng isang komunidad. Bahagi tayo ng iisang mundo. Reconciliation. Next letter, E. E stands for empowerment. Sabi ni Kristo, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo. Di ba? Ini-empower tayo ng Holy Spirit. Yung mga bagay na hindi natin kayang gawin, makakaya natin sa tulong ng Espiritu Santo. Ini-empower natin. Kaya even yung hindi mo pagpapatawad, that's your power. Ikaw ang may control niyan. Huwag mo sabihin, hindi ko kaya. Ayaw mo. Kasi yun ang control mo. Kaya kung ayaw mong magpatawad at kaya mong hindi magpatawad, lalong-lalo na, kaya mong magpatawad. If you have the gift of the Holy Spirit. If you're going to receive the gift of the Holy Spirit. Kakayanin natin yan at makakapagtulong-tulong tayo na maabot natin yung ating goal, na matapos din natin yung mission natin sa mundong ito. Amen?